Mga best friend, gagawa tayo ng ano no, ng gazebo no. Nakahang siya no. Diyan natin i-hanger diyan sa dito sa anong to, malaking mangga no. Tsaka itong lumang trapal, ito yung gagamitin nating pangbubong no. Luma na to pero pwede pa pakinabangan. Ito yari sa kawayan yung gagawin nating gazebo no. Bali tatlong klase nga pala yung kawayan dito sa amin no. Tatlong uri ng kawayan. Yung isa, yun yung runas no. Medyo hindi siya magandang gamitin dahil madali siyang bukbukin, tsaka mahinang klaseng kawayan no. Tsaka madaling kapitan ng anay. Yung isa naman matinik, tangnan ng tawag dito sa amin no. Iwan ko lang dun sa ibang lugar kung ano tawag nila, yung matinik na kawayan no. Mahirapan nga lang putulin dahil sobrang tinik, pero matibay siya, isa sa pinakamatibay na uri ng kawayan no. Pangatlo yung ano, yung tangnan. Ito yung ginagamit ko ngayon. Tangnan to, isang uri ng kawayan na matibay no. Tapos malalaki siya, tapos straight no. Ayan, sukatan na natin. Ayan. Dandala sa pag ano no, sa pagbabak ng kawayan kasi matalas ang kawayan no. Pwede makasugat. Ayan, bali ito yung lalagyan natin ng ano, bubong no. Para matibay siya, kailangan natin lagyan ng patungan ng trapal no, para hindi siya lumundo. Ayan, bali okay na no. Bubungan na natin yun. Ayan yung trapal. Bali butas-butas kasi yung trapal, kaya inano ko, lagyan ko ng mga tapal. Ito naman yung gagamitin nating ano, isang uri ng wire to na matibay. Ito yung gagamitin nating pantali no, para maihang tong ginagawa kong gazebo to. Kinagandaan sa hanging gazebo kasi ano, yung wala siyang haligi no. Tsaka mas matibay siya no. Ayan ang kinagandaan. Pwede nyo gayan yung ganitong style ng gazebo no, yung hanging gazebo no. Nasa gayon mas maganda siyang gamitin at maliwalas. Ayan, nailagay ko na sa sanga no, yung mga tali, tapos itong trapal ilagay na natin para mailapat na yung bubong. Nahirapan nga palang maglagay nung tali dahil sa ako lang mag-isang gumagawa no. Tsaka mataas yung mangga, kasi doon ikakapit natin yung tali sa mangga, sa sanga ng mangga, sa malaking sanga ng mangga no. Yan, okay na no. Papakuha natin yan. Bali kumuha nga pala ako ng goma no. Ito yung mga goma na hindi na ginagamit dito sa bahay. Bali ang pako lang sa mga tabi wala sa gitna, kasi pwedeng tumulo no kapag umulan kung papakuha natin sa gitna. Lahat yan sa tabi lang ang pako, tapos support yung goma para kung hanginin man hindi siya matutuklap no. Yan, okay na, malaki yan, medyo may kalakihan tong gazebo na ginawa ko. Yan, tali na natin. Mabigat nga lang to, ako lang mag-isa talaga rito na gumagawa. Yan yung tali, wire yan wire na matibay no, yung ginamit kong tali. Hirap nga lang, medyo may kabigatan, pero okay lang no. Sabi natin dahil sa puro kawayan lang naman to, siguro tumitimbang siya ng mga 40 kilos to 50. Basta mga 40 ganyan, 40 to 50. Hindi na siguro lalampas ng 50 kilos itong gazebo na ginawa ko. Kaya ayan, bigat talaga.
Kita nyo, mga best friend, matibay, no? Bumagsak pero hindi nasira. Yan, medyo pahirapan talagang itali. Ako lang kasi mag-isa niyan eh, no? Wala akong katulong dito sa bahay kasi ako lang nung ginagawa ko, ako lang mag-isa, no? Mga kapatid ko tsaka parents ko nasa Manila, nagbabakasyon sila. Kaya yun, solo ko lang talaga rito. Medyo mabigat talaga. Medyo may kabigatan pero okay lang, kaya ko. Ayan. Diskarte lang talaga, no? Kahit kayo kaya nyo gawin to, kahit kayo lang mag-isa, no? Kita naman yung mangga. Sobrang laki ng mangga na yan. Kwento nung mga magulang ko eh, panahon pa raw ng hapon tong mangga na to, no? Kaya matandang mangga na to. Manggang kalabaw nga pala to, yung malalaking mangga talaga siya. Ayan, okay na, naitali ko na rito. Doon sa kabila, ayusin ko para pumantay siya. Ayan. Ayan, tatalian ko pa ng isa pa para matibay talaga siya, tsaka para hindi gumewang-gewang, no? Yan na, okay na. Matibay yan mga best friend, yung ginawa kong tali. Isang uri ng wire yan na matibay. Kita nyo man yung mga brace nya, no? Yung mga brace, kaya matibay yan. Basta magaan siya, matibay dahil puro kawayan lang siya, no? Ayan. Ayos, ganda. Ayan, lalagyan ko ngayon ng duyan, no? Duyan naman. Kabit natin itong duyan kasi mas maganda magpahinga rito pag may duyan dito sa gazebo, no? Yun, bumagsak ako. Hindi pala masyado matibay tali, na putol. Papalitan natin ng ano yan. Ayan, okay na. Sakit ng puwit ko rin tumamas sa pagbagsak. Ayan, okay na. Diba ang ganda? Ayan, walisan na natin para malinis yung area. Mailagay na natin yung mga lamesa at upuan at nang makapagkape na rin pagkatapos nito. Kapagod niyan mga best friend, ako lang mag-isa, no? Yan, lalagay ko na yung lamesa, no? Ayan, upuan, yan yung lamesa tsaka upuan. Pag may bisita, diba meron ng pahingahan, meron ng ano, yan, pleto na, kape tayo. Yan, sarap ng magkape mga best friend, kape tayo. Yun, lagyan ko na ng ilaw, no? Ayos, may ilaw na, no? Ngayon, electric pan naman lalagyan natin. Naabot na ako rito ng gabi. Yan, okay na electric pan, no? Tapos Christmas light at magpapasko na rin ngayon. Pwede naman tayo maglagay na ng Christmas light at magpapasko na. Ayan, anong buwan na ngayon? Mag-Agosto na, di Pasko na rin. Pasok na yung panahon ng Kapaskuhan. Ayan, Christmas light. Ba mga best friends, social, no? Medyo social tingnan, no? May electric pa, may ilaw, may Christmas light pa. Ba? Ayos, no? Ganda. Yung idea na to, pwede nyo tularan mga best friend ng pag may area kayong medyo maganda, pwede nyo gawa ng hanging gazebo, no? Yung nakangsya, kung may malaking puno dyan sa inyo, tabi ng bahay nyo, pwede nyo lagyan. Yan, electric fan, Christmas light,
Asyan, coffee time. Nabot na nga pala ang mga best friend dito ng gabi, no? Thank you mga best friend.